Hi everyone, welcome to Daily Becoming. Today, we are going to talk about the red flags and green flags in friendships. Unahin muna natin yung red flags. Number one red flag sa akin ay yung everything revolves around them. Ito yung they expect you to listen, they expect you to give them advice, pero pag ikaw na yung hihingi ng advice sa kanila or ikaw na yung mangangailangan, hindi nila yun ibibigay. Number two, they only reach out when they need something. Ito yung pag kailangan nila ng tulong, pag kailangan nila ng favor, pag kailangan kanila, lagi silang andyan. Lagi mo silang maririnig o lagi silang present. Number three, they don't celebrate your wins. Parang instead of being happy for you, they are jealous. Or mapapansin mo, hindi sila masaya sa mga wins mo sa buhay. Tapos minsan, pag nagkikwento ka ng mga wins mo sa buhay, mag-change topic sila or mag-change subject. Number four, they constantly gossip. They always talk negatively about other people. And malay mo, if you're not around, gawin din nila yun sa'yo. Number five, you cannot trust them. Minsan, may mga kaibigan tayo na pag-share natin ng mga secrets, tapos sasabihin pala nila to or ikikwento sa ibang tao. Number six, they make you feel guilty for growing. They discourage your goal, faith, career, or relationship kasi feeling nila na left behind sila or feeling nila na uungusan mo sila. Number seven, they only around during good times. Kapag napansin mo na when you're struggling, they are disappear. Tapos, bigla na lang sila babalik kapag okay ka na. Number eight, you always feel emotionally exhausted. Para bang spending time with them feels you more anxious, feels you more exhausted, feels you more drained, and sometimes you question about your worth. Pagkasama mo sila and pag-uwi mo sa bahay, bigla mo na lang maiisip na, ano yung worth ko? Kasi hindi mo ma-feel na may worth ka kapag kasama sila. Parang worthless ka, ganun. Number nine, they manipulate and control you. Ito yung they use guilt and minsan pinipressure ka nila na gawin yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa. Ito din yung mga taong minamanipulate yung situation para sa kanila pumabor yung isang sitwasyon. And my top 10 is they don't take accountability. Bibihira mo silang makita na sincere na nag-apologize or minsan hindi pa nga talaga. Minsan, sila yung mga taong laging biniblame sa ibang tao yung sisi or yung mistakes na sila naman mismo yung gumawa. Kapag na-feel mo or nakita mo yung ilan sa mga red flags na sinabi ko, ibig sabihin nun, layuan mo na yung kaibigan mo. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga green flags. Number one, they celebrate your success. So kapag ka successful ka or marami kang wins sa buhay, kasama mo sila na mag-celebrate and kita mo genuinely happy sila sa mga wins mo. Ito yung mga klase ng kaibigan na hindi mo makikita na nagseselos or hindi mo makikitang inis kapag nagsasucess ka sa life. Number two, they show up in difficult times. Ito yung mga klase ng kaibigan na hindi mo lang sila makikita sa saya, hindi mo lang sila makikita for fun, hindi mo lang sila makikita kapag okay ka, pero makikita mo din sila kapag may pinagdadaanan ka or malungkot ka. Nandyan sila at karami mo sila. Number three, they respect your boundaries. So, ito yung mga klase ng kaibigan na nire-respect nila yung decision mo sa buhay, nire-respect nila yung mga belief mo, and when you say no, they also respect it. Ito din yung mga klase ng friend na they honor your space. Yung kung gusto mo mag-isa, okay lang sa kanila. Number four, they accept you without pretending. So ito yung mga klase ng kaibigan na hindi mo na kailangan magpanggap. Hindi mo na kailangan magsuot ng maskara para magustuhan kanila. Number five, they communicate honestly and kindly. Ito naman yung mga klase ng kaibigan na makikipag-usap sila sa'yo with respect kapag may mga issue sa friendship nyo or pagka may mga kailangan kayong pag-usapan. Hindi ka nila atakihin pagtalikod mo. Ito din yung mga kaibigan na sinasabi yung totoo sa harap mo. Number six, they apologize and forgive. Ito yung kind ng friends na humble and they are responsible to their mistakes. Ito yung mga friends na
kapag nagkaroon sila ng mistakes or may nagawa silang hindi maganda, humingi sila ng tawad. Sila din yung mga kaibigan na madaling magpatawad and makalimot. Number 7, the effort is mutual. Ito yung friendship na parehas kayong nagbibigay ng time, nag-i-invest, and kumikilos para sa isa't isa. Hindi ito yung kind ng friendship na puro na lang ako o puro na lang siya. Number 8, they respect your other relationships. They don't try to isolate you or make you feel guilty for spending time with other friends. Number 9, they speak well of you even when you're not around. Ito yung mga friends na pinagmamalaki ka sa ibang mga friends nila or sa ibang tao. And number 10, you live feeling encouraged. After spending time together, you generally feel seen, valued, and inspired rather than drained. That's it. So kapag nakita or naramdaman mo itong mga green flags na ito sa isang tao, ibig sabihin lang nun ay totoo siyang kaibigan and wag mo na siya pakawalan. Sa edad kasi natin ngayon, napakahirap nang maghanap ng totoong kaibigan. Not every friendship is meant to last forever. And that's okay. Some people come into our lives to teach us, while others stay to grow with us. Pray for friends who encourage your faith, speak truth with love, and stand by you through every season. Before we end, ask yourself, do the people around me bring me peace, growth, and encouragement? And am I that kind of friend to others? Think about it. Until next time, bye!